So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong sanyo. Yung i-share natin dito mga idol, yung kanyang second trouble. So yung unang trouble na to mga idol ay yung yoke, kita naman natin. Yan, kaka-rewind lang natin. Yung ilalim ang ni-rewind natin, ito. Kung mapapansin nyo bagong rewind, yung sa taas, dinugtong lang natin yung nakita nating putol. So papakita natin yung picture ngayon. Saksak natin. Yung second trouble yung i-share natin. Hintayin lang natin. So yan, no, kung mapapansin nyo, bitin pa rin yung vertical kahit kaka-rewind lang natin ng yoke. So kung iisipin nyo, baka yoke ang problema rin, pero hindi yoke ang problema na to, kasi kapag yoke ang problema, nagwe-wave to kapag flat yung tube. Pero kapag curve yung tube mo, straight din siya, pero pagdating sa dulo, putol, patiko. Pag ganun siya. May kantuhan, pag ganun. Ang itsura naman kapag naka-curve yung tube. Kapag flat ang tube, straight lang yan. Ay, ano yan, may pa-wave, pag ganun-ganun. Paalon-alon. Papakita natin yung unang trouble. So, ang gagawin natin, puputulin lang natin tong isang wire ng yoke. Yung sa ilalim, ito. Para makita nyo yung trouble kanina. So kasi pag open yung ilalim or taas, ganito ang trouble. So saksak natin. Putol yung ilalim. Kasi yung ilalim yung nirewind natin. So yan. Nagwe-wave siya kapag yoke ang sira. Kapag sa curve naman, straight siya. Pero yung pagdating sa dulo ay may kanto. May kantuhan siya. So yun yung palatandaan kapag yoke yung sira. So sa part natin na yon, balik natin yung pinutol natin. So cut ko muna yung video. So yan mga idol, nabalik na natin na umuusok-usok pa. So bagong hinang. So sakit talaga to ng LG tapos ng Sanyo yung kanyang yoke. Pero may second trouble nga to gaya ng sabi ko. So hindi tayo maloloko na to kapag matagal na tayo nagre-repair. So mapapagkamalan mo rin kasing yoke siya, no, kapag ganun yung itsura. So tignan natin. Sinaksak ko na. So kung kanina may nagwe-wave, tingnan natin ngayon. Ayan, o, straight lang siya. O. Tapos dito straight lang rin. Pero pagdating sa gitna, parang mayroon siyang puti na linya. Tapos ayan yung picture. O. Kitang-kita naman yung kanyang display, yung OSD niya. Nakalagay off, tapos 110. So pag ganyan kasi mga idol, ang sira niyan ay capacitor. So sasabihin na agad natin. So tignan natin mga idol, sa board na tayo magpo-focus. So tignan natin kung may mga bloated. So wala namang bloated. Pero tignan natin to, ito kasi. Tignan natin yan. Medyo lobo lang kapag kinapa mo siya. Tapos itong isa. So palitan lang natin tong isa, tapos ito. So cut ko muna yung video kung anong mangyayari kapag pinalitan natin to. So yan mga idol, kakatanggal lang natin yung isang capacitor dito. At yung pagkatanggal ko mga idol, nakita ko agad na parang pumutok yung ilalim niya. So tama nga hinala natin, capacitor lang yon. At hindi naman siya bloated, pero kapag kinapa mo siya, parang may bukol sa taas. Yan o. At yung isang capacitor dito nakakabit. Ito. Hindi naman din bloated. Ayan o. Hindi naman bloated, pero parang ganun na rin siya kapag kinapa mo siya. Parang may bukol na rin, kaya papalitan ko na. Ito yun. 3 piraso yan magkakatabi, pero yung isa lang papalitan natin. Ito. Papakita natin. Pero mukhang okay pa naman. Pero gawa nga nung appearance, yan o. Parang may bukol na yung itaas pag kinapa mo. Pero yung yung dalawa, wala naman, nakalubog pa. So yan, itong isa. Papalitan natin to. So yung isa dito nakapwesto, kaya hindi mo makikitang pumutok yung ilalim yan kasi nakokoberan siya. Yan o. May mga resistor pa dito, hindi mo makikita. So yung pagkabunot ko, yan. Parang pumutok yung ilalim. So capacitor lang talaga, hindi siya yoke. Yung unang trouble, yoke yun. Kasi hindi ko na napakita, hindi ko na kasi sana iba-vlog to. Pero may second trouble, kaya ayun yung iba-vlog natin. Yung second trouble. Yung isa, ito siya. Zip
643. Yung isa naman ito, ayun ang code niya, hindi mabasa. So lagyan muna natin ng palitan ko muna, tapos palitan ko na rin tong isa, cut ko na yung video. So bali ito na mga idol, yung capacitor na to, yung nakakabit dito, 470 UF 35 volts, napalitan na natin siya. So yung isang pumutok na capacitor 4700 UF 25 volts, pero sa tingin ko hindi ito yung nakalagay na capacitor dyan, dahil maliit lang yung board, maliit lang yung symbol niya sa board. Ayan o. So may same board ako dito, ang nakalagay na capacitor dito 1000 UF 25 volts. So 4700 UF yung nakakabit. So ang laki. Ayan, pumutok. So meron tayo dalawa ditong capacitor, isang 1000, isang 2200 UF, tapos isang 2200 UF. 25 volts to. 25 volts din to, pero mas malaki lang. Mas malaki lang siya dito, same value yan. So meron din tayo ditong 1000 UF 25 volts. So ang ipapalit ko is itong 2000 UF 25 volts. So ito kasi malaki, hindi siya kasya dito. So trinayin na natin, hindi siya kasya. So balak ko dating design 1000 UF 25 volts. So para mas okay, mas matibay itong 2000. So may effect sa ano yan, pero hindi halata sa picture. So mas maganda na rin to para hindi siya bumaba agad ng 1000 UF yung farad, yung capacitance. So capacitor to ng yoke. Kailangan kasi ma-filter niya, no, para mas maayos yung picture. So kabit ko muna mga idol. So ito na mga idol, na ikabit na natin. Kaso ang problema, mataba yung paan ng capacitor natin, maliit lang yung butas ng board. Kapag suksok natin, natuklap yung circuit. Ayan. So nilagyan ko na lang siya ng wire, pati yung isa ginamper ko na lang dito papuntang yoke, papunta yan dyan dito. Tapos ito nilagyan na lang natin papuntang ground. Nilagyan natin ng wire papuntang ground sa isang paan ng capacitor. So try natin kung mag-on siya mga idol, kung okay na yung picture. So saksak natin. Tingnan natin. Ayun, buo na siya mga idol. So capacitor lang yung problema. So hindi ko na tinester tong isang capacitor kasi alam naman natin na sira na to eh. Oh. Hindi na natin kailangang i-test. So yung isa medyo good pa, pero pinalitan ko na rin kasi yung appearance niya medyo bumubukol na. Yan oh. So yan, okay na yung ating TV. So yan yung tip natin sa mga beginners, no? Kung saan ba yung problema kapag ganun yung picture, kung sa yoke ba o sa mismong board or capacitor ng vertical. So ayan yung tip natin, kapag yoke yung sira, ang sintomas niyan sa mga ganitong flat tube, nagwe-wave siya. Nagwe-wave yung kanyang vertical, tapos bitin. Babataas yun, no, nagwe-wave. Sa pagcapacitor naman ang sira, straight lang yan mga idol. Straight lang hanggang dulo. Sa mga curve type naman na picture tube, straight rin yan. Pag yoke ang sira, straight din yan. Pero pagdating sa dulo, may kanto. May paganon. May kanto siya. Ayun yung sa mga curve type. Kasi ito flat. Flat yung harapan. So hindi siya slim flat yung mismong harap. So ang curve yung ganito. Yan. May pa-curve. Ayun yung straight lang yon, pero pagdating sa dulo may kanto, may paganon. Ayun yung problema. Kapag ganito naman, pero kapag capacitor ang sira sa mga curve, straight lang rin, parehas lang rin sila ng sintomas. So ito, flat tube to, capacitor yung sira at yoke. Kaya yung unang trouble natin sa yoke tayo nag-focus kasi nakita natin yung waveform niya, yung pinakita ko kanina. So yung nag-rewind sa ilalim, nag-straight na yung picture. Pero bitin pa rin, so maliit pa rin. So ayan yung sira niya, filter capacitor ng vertical para sa kanyang yoke. Kung susundan niyo yung linya, papunta yan ng ito, may jumper dito. Papunta dito.
papunta yan ng vertical yoke. Itong apat na to, ito yung horizontal, ito yung vertical, yung dalawa. So yun lang yung problema niya mga idol, no? So ulitin natin, saksak natin. Kung okay na ba. So dahil 2,200 UF pala yung pinalit natin, tignan natin kung magkakaroon siya ng vertical line sa taas. Tignan natin. Lagay lang natin to sa video. So yan o. Malinis hanggang taas. Wala pa rin guhit-guhit yung itaas niya. Kahit nagpalit tayo ng mas mataas na value. So yung 4,700 na value, hindi ko alam kung sino may gawa nun, pero sobrang taas na to. Pero pwede naman, pero sobrang taas na, medyo maano na yung lalagyan ng capacitor, medyo masikip. So ang normal na capacitor na nakakabit dito ay 1,000 microfarad. So yan o. So lagay ulit natin siya sa video, ay sa antena. Yan. So okay na mga idol. So hindi ko na ipapakita yung pagsara dahil yung second trouble lang naman yung pinakita natin. At hindi ko na pinakita yung pag-rewind ko ng yoke kasi meron na nga tayong video dati. So yan sa LG. So meron din tayo sa Sanyo. So yan din ata. Ewan ko kung meron sa Sanyo. So ipa-flash ko sa screen kapag meron. So tingnan natin. So hanggang dito na lang mga idol. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos.